Magandang araw po ulit sa inyo lahat. Ito po ang Kath Stories and Advices, vice versa. Paano nga ba siya ma-obsess sa'yo? Well, unang-una, huwag kang ma-obsess sa kanya. Oo, syempre. Paano masabi? Kung alam mo na into siya sa'yo, hayaan mo lang. Or kung nakikita mong obsessed siya, huwag kang ma-obsessed. Para naman hindi mahinto yung pagiging obsessed niya sa'yo. Parang reverse psychology nga. Pero ang mga advices ko dito is yung mga personal kong mga karanasan. Hindi ko sinasabi na applicable to sa lahat. Kasi syempre, strong yung mga lalaki pero emotionally din sila, nalulungkot din sila, umiiyak din sila. So hindi lahat applicable sa lahat ng lalaki. I mean, yung mga payo ko dito hindi applicable sa lahat ng lalaki. Pangalawa, kapag meron kayong palitan ng mga mensahe, ikaw yung mauunang mag-goodbye or tatapusin mo kagad yung usapan ninyo, tapos patagal kang mag-reply. Pangatlo, kailangan maging emotionally strong ka. I mean, di ba, usually yung babae, emotional tayo. Pag nakita niya na parang baliwala siya sa'yo, na-challenge yung lalaki. Kaya mas lalong uusbong yung obsession niya. Siyempre, gusto niyang pagbigyan yung sarili niya na, bakit ba ganun siya? Maraming katanungan sa isip niya. Ganun yun. Huwag ka masyadong into sa kanya. I mean, yung oras-oras na lang, yung clingy na sinasabi. Yun nga. Kasi nakakababa yun ng value. Alam niyo ang ibig kong sabihin. Pag nagawa mo yung mga bagay na ganito, sinisigurado ko sa'yo. Hindi yun titigil sa kaka-obsess sa'yo. Pero in a positive way ha. Hindi ko naman sinabi na pahirapan mo kasi mahal mo yun siya, di ba? Kailangan mo lang na maging strong ka, huwag ka masyadong, kumbaga, masyadong emotional. Basta alam niyo ng ibig kong sabihin kasi nga, tinitest natin yung lalaki dito. Pinapalabas natin yung totoo sa kanya. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Paano masosolve ang kriminalidad dito? Ha?